Network Entertainment. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast PH. Sorry. Nagulat ako. Na-excite ako. And ayun, as usual, Sabado na naman. Yep. Kaya nandito ulit tayo para maghatid ng mga kwentong katatakutan. Nga pala, this episode is sponsored by Maono. Ito yung mga gamit namin na microphones ngayon. Maraming salamat Maono for sending us these microphones. Kung gusto nyo rin magkaroon ng ganitong mic, lalagay namin yung link ng Maono sa Ibaba. Orange app. Orange app ba tawag? Oo, sa may orange app. Sa may description makikita nyo yan. Yes. So ayun na nga, kung isa kayong content creator na nag-uumpisang gumawa ng content at mag-start sa inyong content journey, advice talaga namin na mag-invest kayo sa audio. Sa magandang audio kasi minsan mas kahit na hindi ganun kalinaw yung video mo, basta yung audio mo maganda, mas papanoorin eh. At saka ano to Paps, baka nakikita kasi nila na parang naka-podcast setup tayo. Pwede tong gamitin sa cellphone lang ha. Yan, ito? Oo. O kakabitan mo lang siya ng ano? Oo, may receiver kasi to. Oo. Pwede mo siyang gamitin as wireless. So katumbas din siya nung parang mga mic na maliliit. Pero syempre mas solid kasi yung boses kapag condenser mic yung gamit. Oo, tama. So yun, maraming salamat ulit Maono. Yun. So ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ayun na nga, kasi nung nakaraang Wednesday, nagbasa tayo ng mga story entries na kasali sa pa-contest natin. Yes. Pero ang nakakasad doon, sa sobrang dami nung nag-send sa atin ng stories, may mga nag-send Paps na hindi naka-follow ng instructions. Yun lang, sayang. Yung lagi nating binabanggit na kailangan nang ilagay nyo sa subject is TRDP entry story. Story entry. Oo, TRDP story entry. Parang oo, ganun. yun. Kailangan na may ganun kayo sa subject para i-consider siya na part ng contest natin monthly. So pag wala, yun yung reason kung bakit tayo may ganitong episode. Babasahin namin yung mga stories na sinend na hindi nakasama dun sa story entry. Kasi sayang naman. Oo, para hindi naman masayang yung effort nila na nag-send sila ng story. Babasahin na lang din natin ngayon. Nga pala, shoutout din sa mga all-out pamangkin at sa mga, ano pa ba yan? All-out tsaka mga supportive pamangkin. All-out pamangkin and supportive pamangkin. Shoutout sa inyong lahat. Salamat sa suporta nyo. Nakakatulong yan. Lalo na sa mga upcoming ng projects namin and sa mga plano namin. Kasi syempre, kailangan din namin ng funds para mapagpatuloy pa na bigyan kayo ng mga content tulad nito. Aside from that, paano pa ba sila makakatulong? Kung gusto nyong i-recta, i-PM nyo lang kami. Oo, pwede rin. Tsaka syempre, pwede rin kayo mag-send ng supers, super chat kapag meron kaming mga premiere. Ayun, maraming salamat. Abangan nyo yung meron kaming niluluto. Ano ba niluluto natin ngayon? Sisig? Sisig. Ayun, sakto. Saan ba may sisig na masarap? Yun na nga. Nagkaroon na kayo ng clue kung saan kami next pupunta. Alam ko nasabi na natin eh. Nasabi na ba natin? Nasabi na natin, oh. May plano kami pumunta sa Pampanga kasi nabanggit nga ni Ate Bebs before na may mga haunted places na pwedeng puntahan doon. At meron din na sa tita niya na pwede naming puntahan na hindi kami magkaroon ng any restrictions. Yan. Kasi nung nakaraan sa Baguio, medyo nahirapan kami. Abangan nyo yan. Abangan nyo. Kasama namin yung babaeng nakakairita. Si Ate Bebs. Yung may nag-comment na nakakairita daw. Tapos nag-comment din si Ate Bebs. Ako din. Sabi kasi nung nag-comment, ako lang ba naiirita dun sa babaeng naka-white? Tapos sabi ni Ate Bebs, ako din po. Nag-live si Ate Bebs nung nakaraan. Nabanggit niya yun. Pagtingin ko dun sa may comment nung dun sa video natin, yung nag-comment na yun, inatake na siya ng mga Madami ng comment na ng mga lupon ni Ate Bebs na mga Anong tawag niya dun sa mga yun? Hindi natin pwede sabihin. Hindi ko masabi. Pero, ayun nga, shoutout din sa mga fans ni Ate Bebs na nanonood na rin ng The Red Door Podcast PH. Maraming salamat sa suporta nyo sa aming tatlo ni Ate Bebs. And malay nyo, si Ate Bebs ay soon maging part na rin ng The Red Door Podcast Oo PH. Nga, abangan tingnan natin, yan. let's see. Abangan nyo yan. So yun, ano pa ba? Meron pa ba tayong mga Tsaka pala,
Meron kaming plano na magkaroon ng live recording dito sa studio. Kung interesado kayo, sabihin nyo na sa amin kung makakapunta kayo. Yung studio namin located lang naman sa Mandaluyong. Balak namin na magkaroon ng live recording. Siguro Halloween no? By Halloween. Sinasabi namin as early as now para makapaghanda kayo at kung sakali, malaman namin yung head count kung ilan yung mga gustong sumama sa live recording. Tsaka masaya to kasi parang event to, parang Halloween event to na mapapanood nyo kami live na magre-record ng podcast. And at the same time, meron din kami mga special guest Yes. na nasa horror community. Tapos plano natin, 'di ba, may may mga pa-prizes pa sa mga pupunta. Meron. Tapos meron pa mga services like tarot reading. May tarot reading. Basta ganun yung tema niya. So ano siya, para talaga siyang isang Halloween na event. Abangan nyo yan. Yes, ayun. Siguro na na ata natin lahat. So tara, Oo, G. tara, G. Dubai Chewy Cookie. Ayan. Start na. Speaking of, ako na yung una Sige. So, itong kwento na to, ang title niya is OFW Scary Dream. Ayan. So, sabi mo, Dubai Chewy Chocolate. Sakto. Sakto. Hi mga katitos, good morning from KSA. Kingdom of Saudi Arabia. Di ba? Wait lang, bago ka tumuloy dyan, napapansin ko, karamihan ng mga OFW na listener ng mga horror stories or horror podcast is nasa gitnang silangan, no? Ba't kaya? Ano Kala ko sasabihin mo yung sinasabi mo. Na ano? Hindi. Ba't kaya, no? Hindi ko alam. Siguro, feeling ko kasi marami ding sa population ng mga Pinoy na nagtatrabaho is nasa Middle East. Tapos, hindi ko alam, hindi ko masabi. Pero, syempre, di ba kapag nasa ibang bansa ka, pag namimiss mo yung Pinas, may kinig ka ng mga... Ewan ko, baka ganun. Kung nakikinig ka from Middle East, ano yung reason kung bakit ka nakikinig ng podcast na to? Comment nyo din. And comment kayo sa baba kung isa rin kayo sa mga nakikinig sa amin na nasa ibang bansa pero wala kayo sa Middle East. Oo, comment nyo kung nasaan kayo. Alam ko meron tayo niyan, Paps. Meron tayo from Canada, from Japan. From Japan. Pero marami talaga sa nasa Middle East. Nasa Middle East, ayun. Ayan, tutuloy ko na yung kwento. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Leo. Isa po akong OFW, nakapag-share na ako noon ng aking kwento sa ibang content creator sa Spotify at YouTube years ago. Madami akong karanasan since I am a medium or let's say a person who has active 6 senses. Ang kwento ko po ay karanasan ko dito mismo sa accommodation namin. This happened last year. Ika-4th day ko sa dati naming accommodation noon. Unang 3 araw kasi okay naman. But nung ika-4 na araw, doon ko naranasan yung nanaginip ako na nasusunog daw yung accommodation namin. 1 week after that dream, nakwento ko sa naging kaibigan namin dito sa lugar, Pinoy siya na nasa 50s na. Ako po ay nasa 30s na. Same as both of you, titos. Ay hindi, 20s pa lang kami. 20s pa lang. Charot. Nung nakwento ko sa kanya yung napanaginipan ko doon niya na kwento na nasunog pala yung accommodation namin a few years ago bago ni-rent ng company namin yung building. Ang nakakakilabot doon, yung mismong floor or palapag lang namin ang nasunog that time. Kaya ako kinilabutan kasi yung sa panaginip ko, mismong floor din namin yung nasusunog. So it was a scenario before, hindi lang basta panaginip. At idagdag ko pa na napakadami naming karanasan sa dati naming accommodation kasi last May, nakalipat na kami ng bagong accommodation dahil pinagpasyahan ng amo namin na ilipat na lang kami at gawing stock room na lang ang buong second floor ng building kasi buwan-buwan may nagkakasakit sa amin. Sa susunod ko na lang ikukwento ang mga iba pa naming naranasan. Maraming salamat mga titos and more episodes to come. Maraming salamat Leo sa pag-share ng kwento. Maikli lang siya pero parang feeling ko madami nga siyang ikukwento. Kasi sabi niya nga 'di ba medium daw siya. Parang ano ba yung nangyari, Paps? Hindi niya nakita yung future Nakita niya yung past. Nakita niya yung past through dreams. No? May tawag ba sa ganun? Hindi ko alam Pero kasi ang alam mo lang natin yung psychometry. Oo. Yung pag hinawakan, yung object tapos malalaman yung parang pinaka-history nun. Pero dito parang pumunta siya dun sa lugar tapos nag-manifest sa dreams niya yung nangyari before. Pero parang okay din yun no?
hindi mo siya makikita ng gising ka. Pero sa ikaw, anong mas gusto mo? Yung makikita mo talaga yung nangyari before as parang hindi siya flashback parang makikita mo na nagpe-play ngayon yung nangyari dati sa harap mo o sa panaginip mo lang? Sa panaginip ko na lang siguro. Hindi, kahit saan doon. Basta as long as hindi ko siya nafe-feel na parang nandun talaga ako sa lugar. Yung kunwari, may nangyaring sunog dito, tapos ang nangyayari sa'yo, Paps, is nababalik ka dun sa may past. Na tipong nararamdaman mo yung init, parang nasusunog ka rin. Yun yung ayaw ko. Parang nagiging part ka ng senaryo. Oo. Yun yung ayaw ko na na maging ability. Pero kung nakikita lang, pero feeling ko, Paps, pag mga vision na ganyan, na nangyari sa past o kahit sa future, kahit sa panaginip mo lang, feeling mo nandun ka talaga eh. Sa bagay. Pero baka feeling ko, hindi mo naman siya mararamdaman. Kasi nakikita mo lang. Oo. Kasi parang feeling ko sa panaginip, never pa ako nagkaroon ng panaginip na naramdaman ko kung ano yung nangyayari doon. Kasi nagkaroon ako ng mga panaginip na nagkakaroon ako ng, alam mo yung, may panaginip ako before nung bata ako na yung balat ko dito sa kamay, alam mo yung parang na-cube siya, tapos, alam mo ice cubes. Di ba kapag inano mo siya, binuksan mo siya ng ganun, tsaka mo pwedeng tanggalin isa-isa yung cube. Tas may matalas? Hindi. Basta parang gano'n. Anong nangyari? Nakita ko na may mga parang naka-domino. Okay. Ay, domino tuloy. Naka-dice hopia. Tapos may kinuha kong isang ang weird nung panaginip na yun, hindi ko alam kung bakit. Pero wala naman ako naramdaman. Pero nakita ko. Parang Junji Ito shit. Parang nag-Junji Ito na yung mo nun yung balat mo nun Ganun yung mga ganung weird yung mga ni Junji Ito eh. Meron naman, yung nakalimutan ko kung nabasa ba natin na story yun, Paps. Yung nanaginip siya, tapos parang nararamdaman niya rin yung nangyari sa panaginip niya. Tapos pagising niya, yun pala parang nadadaganan niya yung kamay niya. Yung umabot na sa point na namanhid na. May maraming times na na-experience ko na natawag doon na pagising ko, hindi ko maramdaman yun. Pero wala akong panaginip Kasi minsan mali lang talaga yung... yung mali nga yung kunwari. Yung halimbawa, nakatagilid ako, tapos naipit ng matagal. Yun, sakit nun eh. Pagkagising mo. Anyways, ayun na nga. What more pa kaya sina Rudy Baldwin, Jay Costura. Parang bawat tulog nila, nakakita sila ng vision eh. Di ba araw-araw nga sila nagpo-post sa Facebook? Araw-araw ba yun? Parang feeling ko, syempre, consistent and for monetization. Hindi, kailangan talaga araw-araw mag-post. Oo nga. Kaya parang required araw-araw may panaginip. Oo, kaya pala kami, araw-araw na rin kami nagpo-post sa Facebook namin. Kaya kung hindi ka pa naka-follow, make sure na naka-follow ka sa Facebook page ng The Red Door Podcast. And congratulations! Nagulat kami, nasa 20k followers na yung Facebook page namin na parang hindi naman namin siya masyadong inaasikaso. Tapos nag-upload lang kami last time ng parang mga snippets or mga clips. Biglang pumutok yung isang clip, no? Oo. Kaninong clip? Ay, ito kay Monica ba yun? Oo, sa kwento ni Nick. Yung about dun sa may... Sa Baguio episode yun. Kaya kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo yung part 2 nung episode namin sa Baguio. Ay, hindi, part 1 lang yun. Part 1 ba yun? Oo, part 1. Nagulat kami, may isang video na pumutok, naging 1 million views na. Tapos pag-check namin, nasa 20k followers na kami. So maraming salamat sa mga nag-follow sa aming Facebook page. Araw-araw na naming lalagyan ng mga visions. Para sa monetization. Oo. Kasi sa totoo lang, sobrang dami namin gustong gawin sa podcast, sa YouTube. Syempre, kasi ayun, wala lang. Meron kaming pinaplano, may gustong gawin si James na parang pinattern niya saan ba yun? Sa Korea ba yun? Oo, yung Midnight Horror Story. Midnight Horror Stories. Gusto niyang gawin yun. Yun yung vision niya. Yun yung vision ko. Yun yung vision niya na gusto niyang ma-achieve. Pero syempre, para magawa yun, kailangan ng datung. So, tulungan niyo kami guys by supporting us sa YouTube via Super Chats and kung ano pa man. Yun. Oo, kahit rekta niyo na. Okay. Ito, sayang to. Medyo mahaba yung story niya. Feeling ko maganda to. Ang title nito ay Kwentong Karanasan. Kaso, hindi niya nilagyan ng TRDP entry story. So, hindi siya kasama. Sabi niya, hello po sa mga tito ng The Red Door Podcast PH. Itago nyo na lang po ako sa pangalang VJD. Ano to? Vic, Joey, and Dito Soto. So, hindi siya si Dito? Oo, hindi Dito Soto. Nakapag-comment na rin po ako sa YouTube nyo, pero sa real name ko po. Okay. 'Ito, 'Vic, Joey, and Dito Soto. So hindi siya si Dito. Oo, hindi. Nakapag-comment na rin po ako sa YouTube nyo, pero sa real name ko po. Okay. 'Ito, Vic, Joey, and Dito Soto. So hindi siya si Dito. Nakapag-comment na rin po ako sa YouTube nyo, pero sa real name ko po. Okay.
Marami po akong karanasan. Bata pa lang daw ako, sabi ng lola ko, kapag ako lang daw mag-isa sa taas, natatawa daw ako na parang may kalaro ako. Pero pag umakyat siya at sumilip, ako lang naman daw ang mag-isa at parang may kausap ako na hindi niya nakikita. Ang ginagawa niya ay nagtutupi siya ng damit sa taas namin noon hanggang makatulog ako sa tanghali. May pangyayari pa noong ako ay grade 1. Napaupa po kami sa bahay ng aswang. Uy! Nakaupa. Oo, napaupa sila sa bahay ng aswang. Medyo ano to ngayon lang tayo makakarinig ng ganito Kaya nga eh. Ano yun? Alam ba niya na aswang yun? Feeling ko dito sa kwento niya, Paps, dito nila dahan-dahang matutuklasan kung paano nila nalaman na yung lady or landlord Nila. ay aswang. Pero hindi to ata landlady, Paps. Ay, hindi pwede kasi laman lupa sila eh. Ay, hindi. Iba pa lang laman lupa eh. Iba pa lang engkanto. Anyways, tingnan natin. Hindi naman confirm. Hindi pala confirm. Pero palagay namin ng nanay ko noon ay manananggal siya. Nangyari ito nung umalis kami sa bahay ng second cousin ko sa Tanza, sa Central Hawaiian sa Negros Occidental. Palagi rin kaming nasalo sa kanya at sharing kaso napapansin ng nanay ko na hindi siya nakain ng pagkain namin. Oh, so hindi pala landlady, Paps. Parang ano rin pala, ano ang tawag doon? Yung kasama nila sa apartment? Cohabitant. Oo, parang ganun. Ano, umuupa din? Oo, umuupa din. Ang bago naman namin kainin ang share na food niya ay nagpe-pray naman kami at ako ang pinaglilid ng nanay ko noon. May mga aswang 101 siya at ilan lang ito sa mga natatandaan ko. So aswang 101 is parang mga signs siguro. Ang aswang kapag nagbabalak na papasok sa bahay mo, hindi siya dadaan sa mga butas ng bahay mo. Sa pinto pa rin siya dadaan. Even ang mga entities sa pinto pa rin sila dadaan. Isa pa sa 101 niya ay kapag kilala mo ang aswang na iyon ay pinag-uusapan niyo siya. Kahit gaano kakalayo, naririnig ka niya. At ang aswang or masamang nilalang kapag baliktad ang salamin mo sa mata nila, ang kaharap mo ay aswang. Baliktad ang salamin o baliktad ang reflection? Oo, yun na yun. Baliktad ang reflection. Baliktad ang salamin. That time, nanay ko ay isang choir sa church and kapag practice nila, 4:30 a.m. or 5 a.m. ang practice for vocalization and voice exercise bago mag-practice ng mismong piece para sa worship service. That time, sobrang antok ako. Kahit bata pa ako noon, madali lang ako magising kapag ginising ako. Pero this time, inaantok talaga ako. Binulungan ako ng nanay ko na halos puwet ko lang ang makakarinig na may aswang dito. But before that, dinescribe ko po sa inyo ang system ng room namin. Dahil kabilang room lang namin ang matanda that time. Medyo nawiwindang ako dun sa pagkakasulat ng story. Parang, ako yun. Pero ito na nga, dun daw nakaharap sa room niya yung mga door ng aparador. Sa harap na nagpati sa hati ng dalawang room ay isang malaking aparador rin na ang salamin ay pa-arc na parang rainbow or protractor yung salamin. Then may drawer sa ibaba nito. Sa bawat side dito, ginawa ang pinto papasok sa room. May siwang naman na halos isang ruler mula sa kisame bago ang ulo ng aparador na naghahati para maging dalawang room. Kada hating gabi, imposibleng electric fan lang kasi ang hangin ay naabot sa amin na para bang may dalawang pamaypay at abot sa amin ang hangin. Isa pa palaging may nakatok sa bintana niya na imposibleng maabot sa sobrang taas nito. Dahil may side by side na hagdan bago ka makapasok sa room, basta play your imagination na lang sa description ko sa bahay. Medyo hindi ko kaya. Parang sobrang complicated nung nung layout nung layout ng bahay nila kasi merong protractor na arc, merong ano pa yung mga binanggit? Pa-letter T. Basta feeling ko, Paps, merong isang bahay na parang dalawa silang nakatira doon, kumbaga yung family niya, tapos itong family nila na hinihinala nilang aswang. Aswang. Pero hindi naman sila as in yung parang
kahit magkasama sila ng bahay, lagi silang nagiging Nagkaka-interact magkasalamuha. Kasi na. parang meron sigurong division. Yung parang may isang part na dito lang sila, tapos may isang part na dito lang yung hinihinaan. Pero isang bahay lang yun no? Oo, isang bahay lang. Paano kaya setup niyan? Parang apartment tapos per room? Siguro parang isang malaking room tapos pwedeng Hati-hatiin? hati-hatiin, 6. May ganun kasi. Hindi Kasi kung tutuusin, yung bahay namin di ba ginawang apartment? Parang ganun kaya yan. Tapos ito, sabi niya, binulungan daw siya, Paps. Pag uwi namin, bigla na lang siya nanigaw na, aswang pala ako. Subukan mo lang iwan yung anak mo dahil buto na lang ang matitira dyan. Ibig sabihin, ito nga yung sinasabi niya na isa sa mga aswang 101 na kapag pinag-uusapan nyo daw, Nalalaman. yung isang aswang kahit daw mahina, malalaman. So ibig sabihin, nung paalis yung nanay niya, papunta sa practice sa church, kasi isang ang choir, binulungan niya yung bata na parang, mag-ingat ka ganyan kasi aswang yung nandyan. Tapos ayun. Pero di ba sila umalis, no? Kaya nga As bata, kahit hindi pa ako nakapag-ayos dahil harap lang ng elementary school ang bahay namin at tita ko ang teacher ko nung grade 1, pumasok na ako. Sinunod ko na lang si nanay. And nag-usap na sila ng tita ko. Ayun. Tapos eto na. May May next pa picture siyang ba yun? story, Paps. Oo. Sa isang email marami? This happened naman when I was in grade 4. Hindi ko na lang sasabihin ng school pero sa Kawit, Cavite ito. May nakilala akong bata sa likod ng school nakatira. Dito ko yata nakuha ang kaalaman ko sa witchcraft. Which one? The craft. Kasi may mga sign siyang itinuro sa akin. Sign, so parang mga sigil. Diba? Still, natatandaan ko pa ang lahat sa mga sign na itinuro niya sa akin. Pero marami nagsasabi na walang nakatira sa likod ng school dahil bakod na daw ito after ng matataas na talahib nito. Siya lang ang nakakita. Nangyari naman ito noong month years old pa lang ang half-sister ko. Ako ang nagtitimpla ng dede sa kanya dahil nanay ko ay walang gatas. Okay, go. Since ako naman ay madaling magising kaya ako nagpapagatas sa kanya noon at nagpapahinga lang ang nanay ko noon. Pero this time, inaantok na naman ako. Naririnig ko na umiiyak ang kapatid ko. Kasi kapag umiyak siya, meaning padededehin na siya. Bumangon na ako kaagad para magtimpla at padedehin siya. Pero that time, inaantok ako ng sobra. Tinadyakan na lang ako ng nanay ko at sabi na Grabe. may asterisk, Pops. So ibig sabihin minura pa siya nung nanay niya. Ano sabi? Yung kapatid mo. Parang ganun. May asterisk di bangon na ako at pinagtimpla ko na siya. Kabisado ko ng kapatid ko na kapag naibigay na ang dede ay matutulog na ito. Pero sige pa rin ito sa pag-iyak kahit may dede na. Chinek ko naman ang diaper, wala namang dumi at hindi pa puno ng ihi ang diaper nito. Wala sa loob ko, kinuha ko ang espading. Ano to, Paps? Espading? Espading? Ginagamit Padding daw lang alam sa ko Ginagamit daw to, Paps, sa pagputok ng tubo sa Negros na flat lang siya na may tenga sa dulo at butas at pansabit sa pako. Espading? Ano yun? Espading? Lumabas. Ano yan? Carpentry tool? Oo, para siguro. Kasi feeling ko, Paps, kasi may nabanggit nga siya kaninang protractor di ba? Feeling ko, rin to, carpentry tool din to. Lumabas at sumilip sa silong ng bahay namin. Doon ko nakita ang isang tao na balot sa langis na parang grasa sa katawan. Yung sigaw ko na may halong takot at tapang para sa kapatid ko, nagulat siya. Lumingon siya sa akin at biglang tumakbo sa kabilang labasan ng silong namin. Hinabol ko habang nakahawak ako sa espading ng mahigpit. Nasa isip ko ang kapatid ko. Hinahabol ko siya pero sa pader siya nakakatakbo. Parang si Spider-Man pero nakatayo siya ng nakakatakbo. Normal na takbo pero naka-vertical dahil sa pader siya ng mga bahay na takbo. Pagdating sa poste ng ilaw, nawala siya. Walang nakakaalam na nangyari liban lang sa amin ng nanay ko. Iilan lang po ito sa mga karanasan ko. May mga kaalaman rin ako. Pero independent dahil wala akong sinusunod na rules kapag sa witchcraft. Hanggang dito na lang muna.
Ano man reactions nyo, I respect naman. Di, ano to, di ba maalam ka sa witchcraft? Buti na lang, dito nag-i-entry, ipapanalo ko to. Oo. Ipapanalo ko to. Wag mo lang akong balikan. Hindi, thank you so much, BDJ. Pero BDJ. ano ba tawag dyan? Paano mo ba, kunwari ikaw, Papsa, paano mo ba malalaman na ang isang tao may alam talaga sa witchcraft? Sinasabi ba nila yan? Binobroadcast ba nila yan? Hindi. Feeling ko kung ako, witch ako, kung kung witch ako, hindi ko pa paalam. Oo, no? Kasi parang, tawag doon, sa ibang, dati nga, nung lumang panahon, Oo. kapag nalaman na witch ka, papatayin ka eh. Para siyang ganun pa rin. Oo, di ba? Parang, pag sinabi mo yan, parang magiging subject ka sa masamang isip, parang mababrand ka na parang, ay, yan? Oo. Witch yan. Na May alam parang yan sa witchcraft. Hindi ko sasabihin. Oo. Pero may may alam kang friend na nag-aaral ng witchcraft. Hindi naman yung literal na witchcraft na into black magic na nakulang barang. Yung lang, kahit yung mga simpleng Wiccan lang. Meron, di ba sa Story Circle dati? Oo. Sila. Diba? Nag-aaral sila. Oo. Pero wala naman ako nakitang May nakita ako nag-practice. Napunta sa dark side. Di ko nasasabihin ko sino. Sino yan? Kilala ko? Oo. Ikaw nga nagsabi sa akin eh. Isipin ko may orbang dito na sa akin. Basta magician talaga siya kasi nag-disappearing act eh. Ay, oo, tama. Kilala ko na kung sino yan. Oo na, nag-disappearing ako. Pero hindi naman kasi lahat ng di ba, minsan ako curious ako sa mga ganyan, nakakita ko ng ng mga witchcraft or mga Wiccan na book. Hindi naman siya din into automatic pag sinabing witchcraft parang kulam agad or barang. Meron iba knowledge lang talaga. Oo. Meron Paps yung mga yung mga practices, yung parang mga same nga rin sa mga manifestation. Dati nahilig ako sa ganyan tumingin-tingin ng mga manifestation technique eh. Kaya nga ano yung natutunan mo? Yun, yung O manifestation, yun talaga yung parang pinakatumatak sa akin na ginagawa ko hanggang ngayon eh. Paano yun? Basta mamaya sabihin ko sa'yo. Okay, hindi, nakwento mo na sa akin. Okay, search nyo na lang yung O manifestation. Pero yung iba, may mga nakita ako iba yung yung meron pa yung mga dahon ng laurel. Sinusulat mo sa dahon ng laurel yung gusto mo i-manifest. One word lang. Kunwari, money. Lalagay mo yun. Tapos nakalimutan ko na yung ibang ritual niya na parang yung dahon ng laurel na yun, ilalagay mo ba sa wallet mo or hahawakan mo sa pagtulog mo. Maraming ganun, maraming klase. Money. Tapos sa dahon ng laurel. Manifest yun. Pang adobo. Tapos ilalagay mo sa adobo, no? Tapos may pinapractice ka manifestation technique sa may laurel. Tapos nagulat ka na lang one time pag subo mo ng adobo, nakita mo may sulat yung laurel. Sino nakailam na ito? Marami pa yan. Hindi ko na nga nagagawa yung yung may bahay yung pera, yung kinuwento ko before. May bahay? May bahay yung pera, yung parang kung ano yung bahay mo. Ay kunwari ikaw, 'di ba, may may shelter ka, may nagpo-protect sa'yo. Kailangan yung pera mo may nagpo-protect din doon. So in short, wallet lang 'to. Pero doon sa may wallet na yun, doon at doon mo lang ilalagay yung pera mo. Tapos every time na babawasan mo yun, kunwari kukuha ka ng pera doon sa wallet na yun, magpapasalamat ka. Okay. Sasabihan mo ng thank you, ganyan. Parang kinakausap mo bago mo kuhaan ng pera, tas gastos. Tapos pag ibabalik mo ulit yung sukli doon sa may bahay na yon, magte-thank you. Magte-thank you ka. Oo. Ginawa ko yan, sinubukan kong gawin yan. Nakakita ako ng parang, di ba hindi naman ako nagwa-wallet? Nakakita ako ng lumang wallet sa bahay na color yellow. Wallet pa ata ni mama yun kasi pambabae lang. Kaso hindi na kinaya, Paps. Napuno ng barya. Puro barya. Napuno ng barya. Alam mo yung bumotsok na siya, Paps. Yung halos masira siya. Puro barya lang kasi. Bumotsok. Oo. Kasi pag may nilagay ka na pera doon, syempre sa umpisa papel muna. Pati yung sukli, Paps, dapat doon mo ulit din ilalagay. So ang ideal pala, pag gagawa ka ng bahay ng pera, hindi pala dapat wallet. Coin bank. Parang box. Box, parang ganyan. Hindi rin, Paps, advisable yung naalala ko may Piggy kwentong bank. ganyan. Hindi yung kawayan na Kawayan? Bakit? Dapat pala pag i-store ka doon ng perang papel, nilalagay mo sa plastic. Moisture. Oo, kasi nagkakaroon ng molds. Molds. Tapos minsan ang kalaban mo pa yung aanayin. Pati yung pera mo kakainin no? Oo. Kasi di ba? Ano rin yun parang ang material naman ng papel is galing din sa puno, di ba? Tama. Pero
Wait lang, sorry. Pero naalala Pops, ko. ito pala yung sa nasabi mo kanina. Sa lahat ng mga, ano, di ba, witchcraft, ganyan. Pinaka natatakot talaga ako sa kulam. Kasi kahit sino pwedeng gawin sa kahit sino din eh. Na parang, hindi ko alam kailangan ba na merong specific, kasi ang mga napapanood ko, kailangan makakuha ng buhok. Oo. Nung ano. Ganun ba yun nag-work? Parang feeling ko may mga nang kukulam na hindi naman na kailangan eh, di ba? Hindi ko nga alam eh, kasi marami ako nakikita sa mga Facebook na kahit daw picture na lang, Paps eh. Oo. Pwede daw kulamin eh. Pwede daw ipangkulam kahit profile picture lang eh. Ayun nga, di ba? So parang ang hirap kasi kahit sino, pwede kang ano yun. Pwede kang gawan. At saka ano, ang tanong, hindi, ako takot din ako eh. Kasi biruin mo, skeptic ako pagdating sa multo. Ay hindi, skeptic ako pagdating sa aswang. Oo. Sa multos, ano lang, medyo-medyo. Pero pagdating sa kulam, naniniwala. Oo, nakakatakot. Kasi ang dami ko ring narinig na kwento Baka kasi, pag sinasabi ko ngayon, naisip ko, baka naman urban legend lang din. Na parang kwento na napasa ng napasa. Pero ang dami ko naririnig na mga kwento na nagkakaroon ng mga sakit na dinala sa ospital, sinabi na wala. Nag-second opinion, lumala lang yung sakit. Tapos, pag ininuman ng gamot, hindi nawawala yung sakit. Tapos, pag dinala sa albularyo, tsaka gagaling. Oo, tsaka malalaman yung ganito, ganyan. So parang doon ako na ano ba yun? Totoo ba? Meron ba kayong mga ganyang klase ng experience? I-comment nyo sa baba. Tapos, May naging kapitbahay kami dati, di ba? Kinuwento ko na manggagamot siya. Kasi nakikita ko pa siya dati nagtatawas-tawas eh. Nagtatawas siya sa itlog naman gamit niya sa tawas. Yung parang, ano niya man ako, may nagpatawa sa kanya, nakikita ko dati, tapos ipapahid-pahid sa kanyang itlog. Tapos, hindi ko alam kung coincidence lang ba to na parang nung nakita ko siyang biniyak niya yung itlog niyo, biniyak niya yung itlog. Biniyak niya yung itlog, hindi niya itlog niya. Biniyak niya yung itlog dun sa may baso na, alam mo yung pang shot? Hindi pang shot, alam mo yung pang inuman na baso, yung lapad. Yung lapad na transparent, biniyak niya. Medyo may pagkabugok. Alam mo yung may black? Hindi ko alam kung coincidence pero lang. kanino galing yung yung itlog? Pinabili ata doon sa may sa may nagpatawas. Parang sinabi so dala nila. Oo, dala. Kasi nga alam ko ganyan eh, 'di ba? Yung parang before ka pumunta, may mga requirements na dadalhin mo. Yun. Pero ang galing coincidence lang. Tsaka may kwento pa ako dati na pero parang mahirap nga Paps na bugok talaga yung mabili. Kasi ako pag bumibili ako sa tindahan ng itlog, never pa akong Never ka pa, ako rin eh. Never pa. Parang nabubugakan lang ako. Sa mga kakampi sa ML minsan. Hindi nabubugukan lang ako kapag alam mo yung matagal na sa bahay na hindi ko naluluto. Yun lang. Never. Pero yung tsamba na pagpisat mo. Yung kakabili ko lang tapos wala pa naman. Ako rin, never pa ako naka-encounter niyan. Tapos may kwento pa yun sa akin si mama na hindi naman niya sa akin kinuwento na rekta. Parang narinig ko lang na kwento niya na may nakalaban daw ata dati yun. Yung kapitbahay namin. Ano daw pinaglakad daw ng nakaubad. Yung biktima? Oo. Hindi naman, parang nakaaway tapos pinaglakad daw ng hubo through witchcraft. Ano yun? Nangyari siya after ng away? Oo. Or immediate nag-away sila? Hindi naman, nag-away, natuklasan, ganyan. Tapos siguro nag-ritual. Tapos may paano yung circumstance? Nagising lang siya tapos nagubad na lang naglalakad na lang nakakubad? Parang parang pasample lang ng parang lang. Kumbaga sa pamamaril pa, warning shot. Nag-warning shot. Na hindi mo na kita kayang bigyan ng sakit pero kaya kitang paggawain ng isang bagay na hindi mo kagustuhan. Pinaglakad daw ng nakaubad, Pops. Alam mo yung napahiya sa mga tao. Kasi hindi niya alam na naglalakad siya ng nakaubad. Anong state niya nun? Parang sleepwalking? Hindi na natin alam dun sa may side ng may side ng biktima. Kasi ang kwento na lang is nanggaling na lang dun sa may manggagamot. Na parang sabi niya, ito nga kumbaga parang kwentuhan na na lang. Yabangan na lang na parang, ito nga yung dating ang kakilala ko pinaglakad ko ng nakaubad Hindi niya alam na naglalakad na siya ng nakaubad. Napahiya na lang siya sa mga tao. Kasi nakaaway niya daw. So ayun. Takot yung ganun. Shout out po. Kilala ko pa yun Baka nanonood. Ayan. Ito, babasa ulit ako ng bago.
Itong kwento na to ay galing kay Stair Decisis. Kulit ang pangalan, Stair Decisis. Code name talaga. English yung story niya pero tinranslate ko na. Ito yung kwento. Gusto ko lang i-share yung pinaka-unforgettable paranormal experience ko sa Iloilo City. Iloilo, yung mga taga Iloilo dyan, shoutout sa inyo. Si Novi, taga Iloilo. Yun. Around 2018 yata to, hindi ko na maalala yung exact year at date. Nagbakasyon kami sa Iloilo City kasi may lumang ancestral house doon yung lolo ko sa side ng tatay ko. Sobrang tanda na ng bahay na yon at masasabi mong ang dami na nitong nasaksihang pangyayari, parehong maganda at hindi maganda. Bata pa lang ako, ang dami ko nang naririnig na horror stories tungkol sa bahay na yon. May mga kwento tungkol sa paranormal encounters at pati raw poltergeist activity. Poltergeist activity. No? Kaya pagdating pa lang namin, iba na agad yung pakiramdam ko. Parang may nakatingin sa akin o may nagmamasid kahit wala naman akong nakikita. Yung kwarto namin nasa pinakadulo ng second floor. Pag-akyat mo ng hagdan, may mahaba munang hallway na diretso papunta sa balcony. Tapos nasa dulo yung room namin. 2 double deck bed yung nasa loob. Nagdesisyon yung mom at dad ko na sa sahig matulog. Habang kami naman ng kapatid ko sa isang double deck. Ako sa upper bunk, siya sa lower bunk. Bago ako matulog, hiniram ko yung iPad ng dad ko para maglaro ng 2048, alam mo yun? Yung yung may number na 1, tapos pag yung cube, yung 112244. Sobrang na-focus ako sa game na halos wala na akong pakialam sa nangyayari sa paligid ko. Bigla na lang may humawak sa kaliwang braso ko. Ang una kong naisip, yung kapatid ko lang yon na nangaasar. Pero sobrang totoo ng pakiramdam. Ramdam na ramdam ko yung mahabang kuko na dumampi at kumapit sa braso ko. Ang mas nakakatakot, dikit na dikit sa pader yung kama ko. Imposibleng may kamay ng tao na makasingit sa pagitan ng higaan at ng pader. Doon na talaga ako kinilabutan. Mabilis akong bumaba sa upper bunk at nagpasya na lang matulog sa sahig kasama ng parents ko. Dahil sa mga nabasa at napanood ko tungkol sa mga kaso nila Lorraine Warren, pakiramdam ko, demonic yung na-experience ko. Hindi ko naman mapapatunayan ng sigurado kung ano talaga yon. Pero iyon ang unang beses na may nangyaring hindi ko maipaliwanag. Marami pa akong ibang paranormal experiences na pwede kong i-share. Pero ito talaga yung kwentong nagbago ng pananaw ko at naging dahilan kung bakit naniwala ako na may mga bagay talagang hindi kayang ipaliwanag ng normal na lohika. At sa susunod na hindi, yun. Maraming salamat Stair Decisis sa pag-share. At next time, tuloy-tuloy mo na yung kwento para para hindi bitin. No? Karamihan talaga ng mga nagsisend ang story, yun ang ending, no? Marami pa po ako ikukwento. Isa pa lang po ito sa mga nakakatakot. Sa susunod po ay magkukwento naman po ulit ako. Oo. Pero yun nga ang advice namin, if sakali man na i-entry nyo yan sa contest namin, lagyan nyo na itodo nyo na. Oo, isagad nyo. Tapos wag nyo kakalimutan pa rin yung title na TRDP story entry. Yes. Kasi lahat ng mga binabasa namin ngayon is yung mga nag-submit pero hindi nakasunod sa instructions. Pero syempre babasahin namin kasi sayang yung effort. Tsaka okay naman yung mga kwento eh. Oo. Eto Paps, medyo i-break ko yung yung sigma. I-break ko yung stigma. Ano yan? Sigma boy. Sigma. I-break ko yung stigma. Kasi 'di ba yan puro mga bitin. Eto tinodo niya na. Tinodo niya, ilan niya? 3 hours. Oo. Hindi, medyo 3 story na agad. Okay. Sabi niya, "Hi. Please address me by my nickname, Pabs Torres." Uy, shoutout sa'yo Pabs. Maraming salamat. Hi Pabs. I am a new listener po ng podcast nyo. I really enjoy yung mga funny banters nyo in between stories. Uy, Pabs, nagustuhan niya daw yung format. Mag-share lang sana ako ng mga real life experiences ko na medyo weird. Honestly, skeptic pa rin ako sa mga paranormal stuff since never pa rin ako nakakakita ng mga apparition in real life. May mga possibilities kasi na guni-guni ko lang talaga and lahat since bata pa ako nitong mga time na ito.
I will be ranking my 3 stories based on takot factor na nararamdaman ko. Third story being the scariest for me. Uy, ayos pala to. Para pala ano to, Pops? Mojo, ano yun? Mojo, ano yan parang? Ano nga ba Top yun? 3 list. No, ano nga ba yun? Mojo's top 10. Mga ganun top 5 oh. First story, kalabit. Kala ko sasabihin mo, Bizarre Bob. In this first story. First story, kalabit. This story happened when I was around 10 years old ako. Nangyari ito sa bahay ng grandparents ko sa Bulacan, where I spent most of my childhood. May manika sa bahay nila na ever since magkamalay ako, ando na siya sa bahay nila. Kulay orange siya na naked baby na may maliit na angel wings. Ano to? Ano? Ano nga ba yun? Yung advertisement. Hindi. Nasa isip mo. Hindi, yung ano, yung ano yun? Hindi Precious Moments eh, yung isa. Ano nga ba yun? Yung mga nakaubad na ano, na collectibles, na mga cherubim. Mga cherubs. Sunny Angels ba yun? Tawag doon? Nakalimutan ko na. Oo, basta meron ito eh. Para may collectibles na ganun eh. Pero ito, Paps, iba pala. Kasi di ba yun maliliit? Ito, sinlaki daw ng isang 2 years old na bata. Laki. Ang laki na to. Medyo creepy nga to kung sakali. Bata pa lang kami ng mga kapatid ko at mga pinsan ko takot na kami sa manika na ito. Lagi itong ginagamit na panakot sa amin nung mga mas matatanda naming mga pinsan. Nung time na may mas bata na sa amin na mga pinsan at pamangkin, ginagamit din namin yung same doll na panakot sa kanila. Kumbaga, namana namin yung ugali ng mga mas matatandang pinsan namin. Kumbaga, gantihan no? Parang dati ito pinantatakot sa amin nung bata kami. Ngayon It's our turn. My turn. My turn. Ngayon may mga mas bata kayo, tatakutin ko rito. One afternoon, naglalaro kami ng mga younger pinsan at pamangkin namin sa bahay ng mga grandparents namin. Ginamit namin ulit yung same doll na yon. Sa bahay na yon ay meron silang very unique na ratan na lounge single size bed na usually nahihiga ako habang nanonood ng TV. Common to sa mga probinsya, Pops. Alam mo to? Yung may mga butas-butas na hugis piatos. Di ba? Tapos ginagawa ko nga minsan dyan yung ina-align ko. Minsan kasi yung mga ratan nawawala sa alignment Hindi nyo di ba? Hindi nyo nabubuo yung... Oo. Kaya ina-align ko ng tama Nagiging parang ginagawa kong puzzle noon Ngayon, ano nang binubuo? Wala na. Kataran ratan. Ano ba yun? After namin magkatakutan ng mga pinsan ko, naisipan kong mahiga muna sa lounge bed na yon nang maramdaman kong may kumalabit sa ulo ko. Ako na lang yung Puro tao. kalabit, Kaya nga Ako na lang yung tao sa sala nung time na to kaya nagulat ako at napatayo sa kinahihigaan ko. Since ratan yung bed na hinihigaan ko that time may butas-butas siya kasi yun yung pattern niya. Tama nga ako. Ito nga rin yung tinutukoy ko. Yung bawat butas ng bed kasya yung daliri ng isang bata. Laking takot ko sa pagtingin ko sa ilalim ng bed nandoon yung manika na yun. Nagtry ako maghanap sa Google ng itsura ng doll pero wala akong mahanap na anything similar. Ang pinakamalapit na itsura niya yung Cupid doll ng Japan pero gawin mo lang orange yung balat niya. Tama nga ako, Pops. Cupid ba? Cupid. Tama nga ako, Pops. Yung parang Sunny Angels nga. Na, alam mo yung mga cherubim na... Sunny Angels? Tignan mo nga. SONNY, Sunny Angels. Oo nga. O, diba? Oo. Ano itsura ng Cupid na doll? Yung batang nakagapang. Ay, hindi pala ito. Parang feeling ko nakadesign siya din dito, no? Oo nga, no? Kasi ganun din malaking bata rin yan Anyways, ito naman, ang next story niya ay sleep paralysis. This one happened nung college na ako. Di siya exactly paranormal pero super memorable talaga yung sleep paralysis na to because sa 2 occasions na naranasan ko ito, talagang sobrang vivid pa ng memory ko. Yung second time experience ko nasa Australia na ako at medyo di ko na siya matandaan kahit ito yung mas recent. Back sa unang experience ko.
I was sleeping that time nung managinip ako about my school nung college. Paakyat daw ako sa 4th floor ng school nang biglang may white lady ang dumaan sa uluhan ko habang lumulutang siya. Weird na. Yung eksena na yun ang nag-trigger para magising ako pero for some reason hindi ako makagalaw. Patay ang mga ilaw at almost pitch black sa kwarto namin at nasa kabilang bed lang ang mga kapatid kong mas bata sa akin. Hindi ako makasigaw kahit wide awake ako. Nakakapag-isip ako ng malinaw pero hindi nagre-respond ang katawan ko. Ang iniisip ko that time ay yung all-time favorite kong movie na Kill Bill. Galing ha. Sakto. May eksena yung bida doon na paralisado ang mga paa niya after ng comatose stage niya. Perhaps yung sinasabi ko sa'yo na na-experience ko nung na injectionan ako ng yung pambuong katawan. Yung paa ko yung tinatry kong igalaw pero hindi ko magalaw. Tapos? Tapos, yun. Parang ganun yung nangyari sa Kill Bill. Kasi parang may in-inject din sa kanya para ma-paralyze siya. Tapos, para makatakas doon sa kotse, kailangan niyang pilitin yung sarili niya na igalaw. Saan kayo in-injection na nito? Sa gulugod? Dito. Oo, dyan sa gulugod. Sa spinal column. Yun nga. Sa spinal column. Yan na yun, gulugod. Kasi ano yun yan yung parang general anesthesia eh. Yun, general anesthesia nga yung tawag doon. Yan yung pag nagaganyan ka, nagiging, may side effect na magiging makakalimutin ka. Kaya karamihan ng mga cesarean patients may ganun eh. Alin? Nagiging makakalimutin. Alin? Kala ko sabi mo, ano kami pinag-usapan natin? Sinusubukan niyang igalaw ang big toe niya. Tama nga pa, sinusubukan niyang igalaw ang big toe niya. Binuhos ko ang buong concentration ko sa mga paa ko and after a good 5 to 10 minutes, naigalaw ko ang paa ko. Dali-dali akong lumabas ng kwarto para uminom ng tubig para may masmasan. Sobrang lamig ng pawis ko nung time na ito. Nakabalik pa naman ako sa pagtulog ko after kong makapagpahinga. So ano nga to? Sleep paralysis. Sleep paralysis legit nga itong na-experience niya. Ito naman third story, si Tito. Sinong Tito? Yun nga, dito natin malalaman. Si Tito. This one happened around mga 8 years old ako. So, Paps, ito na yung third story niya. Ito yung scariest. Di ba? Sabi niya kasi kanina i-rank niya daw eh. Nakakatakot. Oo. Ascending ang order. This one happened around mga 8 years old ako. Madalas kami dumalaw sa bahay ng tita ko sa Manila sa father's side nung maliliit pa kami. Since dito din kasi lumaki si Papa. One very early morning between 4 to 5 a.m. nagising ako kasi may naririnig ako mga ingay galing sa sala ng tita ko. Nasa kwarto kaming lahat ng family ko at nakabukas ang pinto ng kwarto. Merong 3 very specific sounds akong naririnig na nanggagaling sa sala ng time na yon. Yung tunog ng upuan na monoblock na hinahatak mula sa ilalim ng lamesa habang kumakaskas yung mga paa sa magaspang na sahig na concrete. Okay, nag-gets ko yung parang grrrt, ganun. Yung tunog ng kutsara habang naghahalo at nagtitimpla ng kape sa tasa. Uy, parang malaano to, Paps. Ano yun? Get Out. Ting, yung yung buwabangga-bangga sa tasa. Hypnotic shit. Oo, yun, hypnotic. At yung tunog ng tubig sa gripo habang nag-iipon ng tubig sa batya. So, hirap. Noong mga panahon na to, sa bahay ng tita ko, medyo malala yung water interruption. Madalas na gumigising sila na madaling araw para lang magpuno ng tubig hanggang sa mawalan ulit ng tulo sa gripo. Lumabas ako ng kwarto thinking na gising si tita at older pinsan ko na anak ni tita na nag-iipon ng tubig. Pero laking taka ko na walang tao sa sala at lahat ng mga tunog na yon ay biglang naglaho na lang lahat. Kumbaga napakamot ako kasi sobrang linaw ng mga ingay na naririnig ko. Bumalik ako sa kwarto since wala namang gising that time at sinubukan kong matulog ulit. Nung bumalik ako sa pagkakahiga maya-maya lang naririnig ko na naman yung same 3 sounds na yon. Sabay-sabay. Oo, sabay-sabay. May inuusod na monoblock, kumakaskas sa semento,
tunog ng tubig sa batya at saka yung kutsara sa tasa. Lumabas ulit ako to check at to my surprise, wala pa ring tao sa labas. This time, nakaramdam na ako ng takot at alam kong hindi na ito normal. Bumalik ulit ako sa bed sa tabi ng parents ko at naririnig ko na naman yung mga same sounds na yon. Sa isipan ko, baka sa third time na lumabas ako ng sala, may makita na akong hindi ko gustong makita. I try going back to sleep ulit at thankfully, nakatulog naman ulit ako. Nung lunchtime na, sinabi ko kina tita yung nangyari nung madaling araw at sinabi niya na baka yung namatay niyang asawa yung gumagawa ng sounds na iyon. Nagmumulto. Kumbaga daily routine, no? Ginagawa ulit. Never ko na-meet si tito since namatay siya nung baby pa lang ata ako. Yun lang po and sana mabasa yung mga stories ko. Nagbi-binge listen lang ako ng mga luma yung episodes since super bagger. Super bago ko lang talaga na listener. Have a great day mga Paps. Paps, pasalamat tayo kay Pabs. Maraming salamat Pabs dahil binuhos mo lahat ng kwento mo in one go. Oo, thank you so much. Oo. Okay lang na ganun kaysa naman sa advice kasi namin yun sa mga magsasend ng stories, itodo nyo na. Oo, itodo nyo na para syempre mas maganda yung kwentuhan, walang bitin. Kasi yung mga nabasa ko kanina medyo maikli. So parang akala ko ito yung iniinom ko. So yun. Pero napansin mo na ang nakakatakot sa kanya ay may naririnig pero walang nakikita. Minsan nga, mas natatakot na ako minsan sa naririnig. Kasi ako 'di ba mag-isa lang ako sa unit ko. Every time na may konting kaluskos kasi nga tahimik. Oo. Pag may isang tunog na mapapaano talaga ako tapos pag makikita mo na saan galing yung tunog na yun? Parang lalo na 'di ba nung mga nakaraan ang daming kaululan na mga nangyayari. Napanood mo yung Undertone? Oo. O kamusta naman sa'yo? Kasi ano yun iba yung atake nun Audio. kasi true audio True audio. Kaya ang ganda rin nung nung tema na parang mga podcasters sila. Gusto ko yung yung medyo psychological kasi talaga siya Oo. Psychological siya. Pero, nagustuhan mo? Hindi ko naman siya gustong-gusto pero nagustuhan ko kasi unique way siya, kumbaga refreshing siya. Tsaka nagustuhan ko yung part doon na kasi Pinoy ang director nun May pagka-Pinoy siya. Hindi ko alam kung Ian. Ian din ba pangalan? Alam ko Ian pangalan. Half, ewan ko ba kung half ba or full Pinoy na lumaki sa Amerika. Pero Paps, kasi ang ganda nung idea niya Paps na i-incorporate si Ian Tuazon. Yun si Ian Tuazon. Na si Ian Tuazon ang hawak ng Paranormal Activity remake. Hindi na naman binitawan na naman ni James Wan, pinasa niya na naman kay Ian Tuazon. Oo. Bakit? 'Di ba ang unang labas Paranormal Activity remake James hawakan ni James Wan? Wan. Hindi, si Ian Tuazon ang hawak. Magpo-produce na naman si James Wan. James Wan, magaling kang director pero tamad ka na ngayon. Wala yumaman na Oo, puro na lang kayo produce ni Jason Blum. Dapat si Jason Blum ang magpo-produce tapos ikaw ulit magdi-direct. Bahala kayo, matatalo. Mauungusan na kayo ng mga YouTuber ngayon. Oo nga, tinan mo. Maglalabasan na sina Curry Barker, sina YouTuber din ang hahawak ng Blair Witch Project remake. Bahala kayo. Paps, ito palang Undertone si Ian Tuazon. Ano siya? Filipino-Canadian. Tapos Paranormal Activity 8 siya yung director. Oo, di ba? Tapos meron siyang Undertone prequel. Nice. Nice, maganda. Chat tayo James Wan. Chat kita mamaya. Chat din kita Ian Tuazon, direct. Pero, yun na nga, si Ian Tuazon, ang ganda kasi nung ginawa niya sa may Undertone. Kasi di ba may pagka-Pinoy siya? Ang dami niyang ginamit na elements na Pinoy horror. Doon. Yung pinakabidang babae doon, ginawa niyang Catholic. Kaya may mga, may mga statue. Oo, statue. Tapos, yung parang, hindi ko alam kung tama ba tong ginawa niya, pero kasi in-incorporate niya yung isang santo sa may secure na nakakatakot. Nakakatakot tong santo na to kasi parang siya, yung may hawak siya na bungo na may cross. Tapos madre siya na parang umiiyak ng black na dugo sa mata. Santo talaga to sa may secure. Tapos may hawak siyang bungo. Ginamit niya yon, in-incorporate niya yun dun sa may movie na parang sakto. Ha? Sakto ba?
Anong sakto? Hindi naman sakto. Hindi naman kasi yun yung exact interpretation eh. Kumbaga ginawa niya ng fiction yung ano na yun. Pero parang ang palabas niya doon, yung entity na humahant sa kanila is nagmanifest na first doon sa may Sikihor. At siya yung santo na yun. Basta panoorin niyo. Hindi siya para sa lahat. Pero kung gusto niyo lang makapanood ng something nakakaiba, panoorin niyo yung Undertone. Pero yun na nga, kung prequel yan, Paps, alam ko na gagawin atake niya dyan. Ano na yan? Oo. Pinanggalingan. Oo, Pinoy horror na yan. Gagamitin niya na yung wala lang. Galing lang. Ayan. Sige. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, James Wan at Ian Tuazon. James at Ian din. Ayan. Ito. Medyo mahaba to ah. Itong kwento na to ay wala. Ito. Galing to hindi ko alam kung pwede kong basahin yung pangalan. Check ko lang muna ng mabilis hanggang dulo. Parang wala naman siyang sinabi. Pero, so sige, sasabihin ko na. Galing to kay Monica Martisano. Chinik ko ulit kasi may last name. Okay. Monica Martisano, ang title nito ay Mangangatok. Mangangatok. Hello mga titos, bagong subscriber and listener here. Gusto ko lang i-share yung experience ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin ma-explain at hindi ko rin makalimutan. This happened around February 2023. Kaka-hire ko pa lang sa work. Yung friend ko nauna nang ma-hire. Kaya meron siyang apartment. Since wala pa akong matutuluyan, nakisama ako sa kanya. Maliit lang yung unit na yon. Pagbukas mo pa lang ng pinto, kama agad ang makikita mo nakarap mismo sa pinto. So kapag natutulog ka, yung paa mo nakatutok sa pinto. May paniniwala pa naman especially sa feng shui na hindi daw dapat ganun ang pwesto ng tulog. Tinatawag nila yon na coffin or death position. Ulit nga, Paps, nasaan daw yung ano daw yung nakatapat sa may pinto? Paa. Ha? Tama ba? Hindi. Sa feng shui yan. Sa feng shui, oh. Pero ang alam ko naman sa pamahiin sa atin, ulo. Bawal? Kasi itong sabi niya, tinatawag nila yon na coffin or death position kasi ganun daw ang ayos ng katawan kapag inilalabas ang patay mula sa isang kwarto. Hindi. Di ba, ulo ba dapat? Ulo dapat. Hindi. Hindi ko kinukontra yung sinasabi niya. Kasi sa pamahiin. Sa feng shui yan eh. Pero ako, ang alam ko sa pamahiin, dahil nga di ba ulo ang unang inilalabas sa pinto kapag inilalabas na yung patay. Hindi dapat ginagawa din yung same position pag matutulog ka. Hindi mo dapat tinututok yung ulo mo sa pinto. Sa akin to sa Pinoy to pero kasi feng shui kasi yan eh. Iba kasi yan eh. Chinese naman. Alam mo kung bakit? Pa-China. Anyway. Ayun. Ganda ng follow-up. Sorry guys. Ayun. Anyway, tuloy na natin. Pero that time, wala kaming choice. Kasi ganun na talaga yung setup. Sa likod ng kama, CR na agad. Tapos sa likod ng CR, kusina. Hindi ko makita yung setup ng bahay nila. Yung kusina ang pinaka nakakakaba. Kulob siya. Sobrang sikip. Imagine nyo na lang, pagpasok mo ng kusina, single door lang yung access. Tapos pag binuksan mo yon, mga 2 dangkal lang mula sa edge ng pinto, pader na agad. Wala ka nang lalakaran. Wala kang space para umatras o umiwas. Parang sinaradong kahon na maliit na pinasukan lang ng tao. Isang tao lang talaga ang kasya. At kapag may ibang pumasok habang nasa loob ka, wala kang tatakbuhan. Ganun siya kaliit. Ganun siya kasarado sa pakiramdam. At doon mismo sa sobrang sikip at kulob na kusina na yun ko narinig yung boses. Unang gabi ko pa lang doon, may mali na akong nararamdaman. Hindi siya basta nakakatakot kundi parang may nakatingin. Basta eerie, parang lumalaki ang ulo ko. Lumalaki ulo niya. Hindi rin kasi nagbubukas ng bintana o kurtina yung kaibigan ko. Kahit tanghali, madilim sa loob. Kulob, mabigat, tahimik.
Hindi ko na lang pinapansin yung mga nararamdaman ko. Kinabukasan, Monday. Mag-isa lang ako sa apartment dahil online orientation pa lang namin. Bandang lunchtime, nasa kusina ako, yung kulob at sobrang sikip na space sa likod ng CR, nang marinig ko ang boses ng kaibigan ko. Mon, tinawag niya ako. Mon, paulit-ulit. Malinaw, malapit. Pero yung kusina kasi, dahil sobrang liit, bawat tunog parang dumidikit sa paligid. Parang walang pinanggagalingan yung boses, parang nasa loob lang mismo ng hangin. Sinagot ko pa, bakit? Tahimik, walang sumagot. Lumabas ako para tignan siya. Walang tao. Doon na nagsimula yung takot na hindi ko maipaliwanag. Nanindig yung balahibo ko. Nanlamig ako kahit sobrang init. Agad ako nagbukas ng pinto at pintana. Hindi ko kayang manatili sa loob ng sarado lahat. Umupo ako malapit sa pinto. Habang tinatawagan ko yung partner ko, pilit pinapakalma yung sarili ko. Nagpatugtog ako ng sobrang lakas. Pagdating ng kaibigan ko, tinanong ko siya kung kakarating lang ba niya. Sumagot siya ng oo. Hindi ko na kinuwento sa kanya yung nangyari. Pero simula noon, hindi na ako naging komportable. Lagi kong binubuksan yung pinto at bintana. Kailangan may liwanag. Kailangan may hangin. Kasi yung pakiramdam sa loob parang may naghihintay lang sa dilim tapos yung feeling na lumalaki talaga yung ulo mo. Mas lalo pang lumala yung pakiramdam nang malaman ko na yung dalawang katabing unit namin matagal nang walang tenant. Ayaw ko pa naman ng mga walang nagsistay kasi madalas pinamamahayan. Lumipas ang ilang linggo. May kondisyon ng kaibigan ko na kahit tulog, bigla siyang babangon pero tulog na tulog yun. Sleepwalker nga. Oh, sleepwalk. Bigla din naman ulit hihiga ng umpisa. Bigla naman ulit hihiga after. Nung umpisa, natatakot pa ako. Light sleeper kasi ako kaya kahit konting kibot lang nagigising ako. Ang kinatatakutan ko ay baka pag bumangon siya, iba na yung itsura since madilim nga. Nakakita pa naman ako noon ng actual dahil yung pinsan ko dati ay nakaranas ng possession. Basta nakakatakot. Hanggang sa isang gabi, merong 3 malalakas na katok sa pinto. Hindi siya normal na katok. Hindi siya yung parang may bisita lang. Parehas kaming nagising at napaupo. Hindi kami nakagalaw agad. Nagtinginan kami kasi na-odum kami. Term yon sa mga taga-Negros. Pag bigla kang di nakagalaw, parang sleep paralysis pero gising na gising ka, hindi naman siya matagal. Nang makabawi kami, sinilip namin yung ilalim ng pinto. Walang anino, walang paa, walang tao, pero may kumatok. Naulit-ulit yun, iba't ibang gabi. Parehong 3 katok, parehong walang tao. Hanggang sa isang gabi na umuulan, doon na namin naranasan yung pinaka nakakatakot. Biglang may sobrang lakas na katok sa pinto. Mas malakas kaysa dati. Mas galit. Pakiramdam namin merong nakatayo sa labas. Habang nakahiga kami, diretso namin nakikita yung pinto at ramdam namin na parang may nakatingin din pabalik. Hindi kami makagalaw. Hindi kami makapagsalita. Nagpatuloy yung 3 katok. This time, mas malapit, mas mabigat. Sumilip kami ulit sa ilalim ng pinto. Wala pa ring anino. Doon ko na-realize kung may kumakatok pero walang anino, hindi tao ang nasa labas. Kinabukasan, kinuwento namin ito sa mas matanda naming coworker. Sabi niya, alam niyo ba yung mga ngatok? May mga kwento daw tungkol sa mga nilalang na kumakatok sa gabi. Hindi sila basta nagpaparamdam, nanghihingi sila ng pahintulot. Kaya sila kumakatok. Hindi sila pwedeng basta pumasok. Kailangan mo silang pagbuksan. At minsan, gagamitin pa nila yung boses ng kakilala mo para palabasin na ligtas, para pagbuksan mo sila. Kapag may kumatok, sabi niya, at wala kang makita, huwag na huwag mong bubuksan. Kasi kapag pinagbuksan mo yan, hindi na yan lalabas. Tsaka isang kilalang urban legend daw ang mga ngatok
ito ay nilalang sa mitolohiyang Pilipino na itinuturing na babala ng kamatayan o matinding malas. Di ba na-discuss nga natin sa may Baguio yung kaya nga ginawa ang tao po is para hindi tanungin ng nasa labas kung may tao ba sa loob. Para sabihin niya. Dinedeclare niya. Oo na, tao po ako, ganun. Tsaka may naalala ko habang kinukwento mo yan. Naalala May ko nag-comment, yung, diba? Na ang una nag-comment is si Jerwin Salud 4170 about dyan sa may katok, kung bakit tatlong katok. Ang sabi niya, mocking of the Holy Trinity po yung sa 3 knocks. Tapos sa 3 o'clock siya ng madaling araw or bago mag-dawn. Sinabi sa amin yan nung nag-seminar na pari sa school namin dati. And since nabanggit mo yan, masabi ko lang, salamat. Kasi bago daw mag-dawn eh. So salamat. Bago magdadon. Salamat. May nag-comment pa na isa. Sabi niya, si Kervin 316, same concept. Tungkol po sa tatlong katok, kaya po palaging tatlo, insulto po ng demonyo yon sa tatlong persona. Ang Ama, ang Holy Anak, Trinity. at ang Espiritu Santo. So ilan dapat pag dalawa lang? Ikaw, paano ka ba, kung yung normal mo yung normal mo na katok sa pintuan, kunwari may ka, paano katok mo? 3. Sige nga, try mo nga dyan, kunwari. Pero may tao po. Tao po. Hindi, nagsasalita talaga ako pag kumakatok. Ako hindi ko Ako kasi parang dati nung bata ko, tinuro na polite daw yung tatlong katok. Talaga? Sa akin, para hindi siya nakakabulahaw, pero enough na para marinig ka. Parang, kaya ako, every time, tatlong katok lang ginagawa ko talaga. Tapos, tao po. Magsasalita. Magsasalita ako. Pero ito, Paps, never pa ako nakakita ng taong kumatok na pababa. Ha? Paano ba normal katok? Kunwari ikaw kakatok. O ganyan, pwede naman ganito. May, di ba? Wala namang pinagkaiba ko sakali. Ano bang pinagkaiba ko sakaling kakatok ka sa ibaba ng pinto? May scientific na explanation yan. Kasi yung sound kailangan. Yung sound kailangan nasa malapit sa tenga. Ear level. Tignan mo pag kumatok ka, nasaan siya? Dito, ear diba? level, no? Oo. Tama. Ang weird naman. Pero parang pwede rin naman kumatok ng pababa. Para kasi, para siguro mas rinig lang. Yung sa bagay. No? Tsaka, para ma-confirm mo sarili mo na naririnig mo. Oo, correct. Ang weird, no? Kakatok kasi. Sa bagay, baka iba pa yung may pangkatok, no? Pagpababa. Anyways, ayun na nga. Maraming salamat sa mga nag-send ng story. Okay lang yan. Yung iba na mga hindi man nakasali sa contest, pwede pa naman kayo mag-send ng story. Ongoing tong monthly contest na to. So, kung magsisend kayo ng kwento, lalo na kung alam nyong maganda yan, gawin nyo, make sure na may TRDP story entry yan para meron kayong chance na manalo ng 1 kiyaw. Oo. At saka Paps, pag nanalo na, pwede pa bang manalo ulit? Siguro, give chance to others yes, na lang. Yes. Nga pala, i-announce na namin. Kailan ba natin i-announce? Kasi parang, yung mananalo ba ng June, sa katapusan ng July na lang natin sabihin? Oo, lagi na lang ganun. Oo, ganun na lang. So, yung mga entries last June, i-announce namin kung sino yung mananalo sa July. Tapos, meron pa kaming ongoing na voting. Tama? Ongoing pa ba yun? Nasa community. Nasa community chat. I-resend Tapos, ko na lang ulit. pwede ilagay natin din sa YouTube na links din. Pwede. Oo. Pwede. Sa lahat ng story entry ng mga episode. Oo, para makaboto kayo. At syempre, kung kayo yung nagsulat, para masuportahan nyo yung mga entries nyo. Kasi 1,000 din yan. Oo. So yun. Meron ka pa bang idadagdag? Ayan. Wala. Pang gutom na. Ayun guys, so maraming salamat sa pakikinig sa episode na to. Sana nag-enjoy kayo sa mga kwento at sa konting kulitan na nangyari ngayon. Kung may kwento kayo, share nyo lang. Kung hindi pa kayo naka-follow sa amin sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, or sa Spotify, make sure na naka-subscribe kayo and naka-follow kayo. Ang pangalan lang namin is The Red Door Podcast PH. Ayun. Follow nyo rin kami sa social media namin, Tito Ian Lee at Tito James Zhu. Ayun. So, ayun, mukhang dito muna matatapos itong episode natin. Ngayon, kita-kits sa susunod na episode ng The Red Door Podcast. Again, my name is Tito Ian Lee. And ako naman si Tito James Zhu at kami ang The Red Door Podcast PH. Bye!
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.